Dante, ano ba yung orihinal na kasong isinampa dito sa mga pulis? At tingin ba ng DOJ ay sapat ang kanilang inilatag na ebidensya para suportahan ito? Monica, batay sa orihinal na information o kasong isinampa ng mga piskal ng Department of Justice ay murder o kasong pagpatay yung kanilang inihain at batay naman sa kanilang batay sa kanilang pagtingin ay sapat yung ebidensya para patunayan ang kasong pagpatay. Monica, hindi matatanggap ng pamilya ni Jemboy Baltasar ang naging hatol ng korte sa kaso ng pagkamatay ng minor de edad matapos pagbabarilin ng mga pulis sa Navotas noong August 2, 2023. Matapos mapagkamala na ito nga yung tinutugis nilang sospek. Ayon sa ina ni Jemboy na si Rodalisa, ang inaasahan nila ay mahatulang guilty sa kasong pagpatay o murder ang 6 na akusadong pulis sa krimen. Sobrang sakit po na nararamdaman namin ng pamilya ko. Dahil sa inaasahan po namin na anim po sila makukumbig. Pero kabaliktaran mo ang nangyari. Subalit batay sa ibinabang desisyon ng Navotas City Regional Trial Court Branch 286 kanina, hinatulan lamang na guilty sa kasong homicide ang isa sa mga pulis na si Police Staff Sergeant Jerry Maliban. Katwiran ng korte, hindi umano naman plano o intensyon ang pagpatay sa biktima kaya homicide lamang ito at hindi murder. Si Police Staff Sergeant Jerry Maliban po ay napatunayan nagkasala lang ito sa homicide dahil sa page 33 po ito na decision, no? Police Staff Sergeant Maliban cannot be said to have employed means, methods, or forms in the execution of the crime. In short, hindi po napatunayang pinilano niya yung paraan kung paano niya gagawin ng krimen. Makukulong ng 4 hanggang 6 na taon si Maliban at pinagbabayad ng 50,000 pesos na danyo sa pamilya ng biktima. Monica, 4 naman ang hinatulan sa illegal discharge of firearms o nagpaputok lamang umano ng baril, ngunit hindi target ang biktima. Ito ay sina Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilon, Police Executive Master Sergeant Roberto Balais Jr., Police Corporal Edward Jake Blanco, at Patrolman Benedict Mangada. 4 na buwang pagkakakulong ang hatol sa mga ito. Samantala, Monica, inabsuelto naman ng hukuman o acquitted si Police Staff Sergeant Antonio Bugayong Jr. dahil hindi umano napatunayan na nagpaputok ito. Ayon sa Department of Justice o DOJ at mga magulang ni Jemboy, iaapila nila ang kaso sa Court of Appeals at ang Office of the Solicitor General ang siyang hahawak dito. Paliwanag ng DOJ, bukod sa may legal remedies pang natitira, paniwala nila magkaiba sila ng pagtingin ng judge sa kaso partikular na sa isyu ng conspiracy at kung makatwiran nga ba ang ginawang pamamaril ng mga pulis sa biktima. Doon sa analysis po natin, itong mga arguments of conspiracy, the reasonableness of the reaction of the police is subject to interpretation. No? Kaya natin i-appeal doon sa Court of Appeals dahil sa tingin ho natin, magkaiba ho no, yung interpretation ho natin. Gaya ng pamilya Baltasar, naniniwala ang DOJ kulang ang hustisya sa naging hatol ng hukuman. Itong decision ngayon ay sa tingin ho namin hindi sapat dahil meron makakalaya na mga pulis
Subalit, meron ding nawala sa Baltazar family, no? So, tignan ho natin yung balance nun. Monica, umaasa naman ang magulang o mga magulang ni Jemboy na hanggat hindi pa tuluyang maisasara ang kaso ay makakamit nila ang tunay na katarungan para sa kanilang anak. Pamilya ko na itutuloy po namin yung laban, na makuha po talaga namin yung totoong hustisya para sa pagkamatay ng anak ko na si Jemboy. Hindi po sapat yung ang hatol sa kanila. Hindi po sapat sa aming pamilya. Kasi po masakit sa amin. Samantala, dahil inaasahang iaapila ang kaso, tiniyak ng DOJ na mananatili ang mga magulang ni Jemboy sa kanilang Witness Protection Program o WPP para sa kanilang seguridad. Iendorso ng mga abogado ni Jemboy ang kaso sa tanggapan ng Solicitor General at ang mga ebidensya na kanilang nakalap para mapag-aralan ang gagawing apila sa pamamagitan ng Petition for Certiorari. Monica, samantala kaugnay nga nitong inilabas o binaba na hatol ng korte, may ilang mga reaksyon ang mga human rights groups tulad ng Karapatan. Ayon pa kay Tina Palabay, yung pagbibigay ng ikangang mababang penalty o magaang na penalty doon sa mga pulis ay nagpapakita lamang ito na dito sa sistema ng hustisya sa bansa ay nandoon pa rin yung climate of impunity. Ibig sabihin, yung mga tao na nasa posisyon ay hindi napaparusahan ng buong buo doon sa kanilang nagawang krimen. Gayon din si dating Senador Laila de Lima, sinasabi nitong hindi katanggap-tanggap o hindi kumbinsido yung naging hatol ng hukuman para kay doon sa kaso ni Jemboy. At ang sinasabi nga niya, itong pagpatay ay parang yung context noong pagpatay ay doon pa rin sa Duterte drug war kung saan binibigyan umano ng pahintulot ang mga otoridad na pumatay ng mga sibilyan o ng mga sinasabi nga nilang involved sa illegal na droga. Yan ang ating update. Balik sa Monica. Maraming salamat, Dante Amento, live na nag-uulat mula sa Caloocan.